gustong bumawi sa anak kahit si anak ay sumakabilang buhay na. Nakakalungkot. Kaya nga balak niyang makuha sana ang mga labi ng anak at ipagluksa ito. Pero ang lolang nag-alaga, matindi ang tutol. At ito ang masakit na laro ng buhay sa agawan ng bangkay. Si Aldrin ay 24 na taong gulang at panganay sa 3 anak ni Marlon. Pero si Aldrin ay lumaki sa pangangalaga ng tiyuhin na si Mark at kay Lola Digna. At nitong September 16, 2025, si Aldrin ay namatay dahil sa sakit na meningitis. Wala nang karapatan dyan si Marlon kasi mulat sa pool, maliit pa lang yan hanggang sa nagkasakit yung bata, hindi niya inarugayan, hindi niya tinignan yan, wala siyang binigay na panggastos. Kung ako sa iyo, Marlon, hayaan mo na lang yan sa lula niya para mapayapa. Huwag niyo nang pag-agawan ang bangkay kasi nandyan na yan para mapayapa, para guminawa naman ang buhay niya sa kabilang buhay. Hayaan na lang nila si Marlon na sumilip dito, bisitahin ang kanyang anak na namatay. Dahil yun ang huling sandali na para makita niya ang kanyang anak. Isang tabi muna ang galit sa isa't isa. Bigyan ng maayos na burol at libing para na rin sa kaitatahimik ng kaluluwa ni Aldrin. O eto na, ang magkakaharapan, Marlon at Mark, harapan na! Marlon! 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 Ayan. Ilan taon na po yung anak ninyo? 24 po, going to 25 this. Kaburol pa rin siya ngayon. Opo. Ano ikinamatay ng anak po ninyo? Meningitis po ang naging findings ng doktor sa cause of death niya. At ano po yung naging dahilan? May sira ba siya sa ngipin? Yung pigsa niya po dito nun bali lumalim po ng lumalim hanggang sa na-infection na po. Usually, pag yung bawa, kahit na anong infection, pag pigsa from neck pataas, medyo kailangan talaga agapan yon kasi usually yun po yung nagkakos ng inflammation ng meninges ng brain. Ayun, nakakatakot siya. Okay, so ang reklamo ninyo, yung anak mo gusto mo sanang makuha. Opo. Mula doon sa pamilya ng iyong asawa. Opo. Yung asawa mo nasaan na? Nasa ibang bansa po siya. O iniwan din yung anak mo? Since 2008 po. 2008? Nag-abroad po siya. Hindi, pero nagpapadala naman siya ng sustento. Dati po. Pero sa ngayon, wala na pong paramdam sa kanya. Pero may relasyon po kayo sa inyong anak? Meron naman po. Meron? Opo. Ano po ang gusto nagkakausap ninyong po kami. mangyari ngayon? Gusto ko lang po sana yung anak ko, makakuha ko po yung kustodiya bilang pagiging father kasi matagal po akong nawala sa kanya eh. Hindi na po ako binakita eh. So, lately, yun nga, yung nag-text siya sa akin, baka pwedeng punta may anak mo, dalawin mo naman dito. Nung unang kumpanya, wala po talaga akong financially kasi yung trabaho ko po hindi naman po stable. Part-time job lang po ang pagiging referee ko po ng basketball po. Off-season po siya ngayon kasi. So, wala po rin po akong pang-finance po para po sa magagawa po na tulong. So, hanggang sa... Pero kahit wala kang pera, pwede mo naman siyang bisitahin, di ba? Opo, kaso nga po, yun nga po naging sistema. Siyempre, pag pumunta ka doon, wala rin po pamasahe kasi medyo malayo rin po kasi. Nasa North Caloocan na po ako eh. North Caloocan po. Bali, sa Manila po ang ko So, na ang gusto mong gawin ngayon, makuha mo yung anak mo. Tapos, ikaw ang magpapalibing. Opo, bali, ganun po sana ang magiging sitwasyon. Magampanan ko naman po as a father yung pagkukulang ko po sa kanya hanggang sa huling hantungan po. Makasama ko naman po siya.